Every day, 1,000 voices compete for your attention. Fear whispers, doubt argues, the world screams. There even comes a moment when the noise gets so loud, it feels like they're winning. But then, the author steps into a story. In the quiet of the tomb, death lost its grip. Light broke through like a shout in the shadows, like dawn sprinting into a world that forgot what hope looked like. A stone rolled back, a savior stepped out, a promise was fulfilled. The same power that conquered the grave, that told death to sit and be silent, now pulses in us. So when the world tries to come and steal what was already paid for at the cross, we remember that they do not have the final say. He does. Alright, magandang hapon po sa ating lahat. Yan. Maaari po ba tayong lahat ay tumayo? Babasahin po natin ang salita ng Diyos. Titingnan po natin sa 1 Corinthians chapter 15. Babasahin ko po ito sa wikang Pilipino. At buksan nyo lang po ang inyong mga Biblia. Ayan. Antayin ko kayo, buksan nyo po. Kasi hindi po yan hindi po lalabas ang passages. Okay, handa na po ba tayo? Amen. Alright, sabi po dito, ngayon mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita na ipinangangaral ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay inyong pinaninindigan. Sa pamamagitan nito ay maliligtas kayo kung panghahawakan ninyo ang mabuting mensahe na ipinangaral ko sa inyo. Maliban na lang kung hindi kayo tunay na nananampalataya sa simula pa lamang. Sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin, na si Kristo ay namatay para iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Inilibing siya, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. Nagpakita siya kay Pedro at sa iba pa sa mga 12. Pagkatapos, nagpakita rin siya sa mahigit 500 na mga kapatid na nagkakatipon-tipon. Karamihan sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, ngunit ilan sa kanila ay patay na. Nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos sa lahat ng apostol. At sa kahuli-hulihan ay nagpakita rin siya sa akin. Ang katulad ko ay isang sanggol na ipinanganak nang wala sa panahon. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi nga ako karapat-dapat tawaging apostol dahil inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, ako'y naging isang apostol at hindi nasayang ang biyayang ipinagkaloob sa akin. Dahil higit akong nagpagal kung ihahambing sa ibang mga apostol, bagamat ito'y sa pamamagitan ng tulong ng Diyos at hindi ng aking sarili lamang. Kaya nga, walang pagkakaiba kung sila o ako ang mangaral. Ang mahalagay, iisa ang aming pinangangaral at iyon din ang inyong pananaligan. Tayo po manalangin, Panginoon, salamat po sa hapong ito na kami inyong sasamahan. Lord, sa aming pag-aaral ng inyong salita, dalangin namin na mangusap kayo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Buksan nyo ang aming puso't isipan. Hayaan nyo, Diyos Ama, yung banal na Espiritu na talagang kumilos, God, at pukawin ang aming mga puso, God. At kung anuman ang mga pinagdadaanan namin ngayon, dalangin namin, God, na kayo ang Lord, ang maghatid sa amin sa inyong mga layunin sa aming mga buhay. Salamat, itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus at lahat magsabi ng Amen! Ayan. Sa pagkupo, bakibatiin nyo lang katabi nyo, sabihin nyo, pinagpala ka ng Diyos. Ayan, pinagpala ka. Ayan, tingnan nyo mukha kung talagang mukhang pinagpala. Ayan, pag pinagpala yan, syempre, nakasmile. Aha. Okay, so, dahil ngayong araw ay pangatlo ko na itong preaching, yung aking slides ay may mga English po yan. Pero huwag kayong mag-alala, nilagyan ko rin po yan ng
Tagalog translation sa baba para po medyo mas maintindihan ng mga ilan sa atin na narito at talaga namang umaasa na sana Tagalogin ni Pastor yung preaching ngayong hapon. At sino naman sa inyo nag-i-enjoy ng Tagalog preaching? Taas nga tamay. Woohoo! Oh, di nga. Totoo, taas nga tamay ito. Totoo? Okay. Iniisip ko tuloy, sabi ko, baka balik ko na lang sa English. Mukhang, so, hindi naman pala. Okay naman pala kayo. Anyway, narito tayo sa panibagong serye na pinamagataan, The Final Say. Sabihin nyo, The Final Say. Ayan. Sa mga mag-asawa, alam na. Okay? Sino dito sa mag-asawa ang may final say? Woohoo! Okay, si Mister po ba? Sino dito? Si Mister. Taas sa kamay. Ayan. Sino dito naiyang itaas sa kamay? Kasi ang totoo, si Mrs. Yes! Final say. Ayan. Yan ang mga pag-uusapan natin. At bakit final say? Una, kasi, bawat taon, meron tayong tinatawag na, Resurrection Sunday. Okay? In fact, yung Resurrection Sunday ay next week pa. Okay, yung Resurrection Sunday. And usually, every year, isang Sunday lang yon. And for the longest time, okay, kami sa mga pastor at sa mga leaders sa Victory, nag-uusap-usap kami, teka lang, yung resurrection o yung muling pagkabuhay, napaka-importanteng bagay yan. Okay, napaka-importante yan sa buhay Kristiyano. Sabihin nyo, amen. Napaka-importante yan. Pero ito, isang araw lang. Okay, isang linggo lang, yun lang. Hindi, pag-usapan natin to talagang, okay, diinin natin, tingnan talaga natin ang kapangyarihan, ang kahalagahan, okay, ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Kung kaya, ngayong linggo hanggang sa the next, okay, 4 more weeks, okay, pag-uusapan po natin yung resurrection na yan. Ngayong linggo, magpa-focus tayo dun sa our foundation. Sabihin nyo, our foundation. Alright, our foundation. Tapos next week, our hope. Tapos the following, our victory, our purpose, and pag-uusapan din natin our destiny. Yan. So, malaki at magandang pag-uusapan natin patungkol sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. Naririnig natin yan. Tapos minsan, okay naman. Okay, pero gaano ba siya kahalaga? Okay, at gaano ka siya kahalaga sa isang Kristiyano kung gaano makapangyarihan yung bagay na yun na muli siyang nabuhay para sa atin lahat. Ulitin nyo, sabihin nyo, the final say. Alright, so, para maintindihan natin, pag-uusapan natin, i-frame ko muna, okay, i-frame ko muna ang lahat ng pag-uusapan natin para medyo magkaroon tayo ng, magkaintindihan tayo. Okay, kasi alam ko mayroong mga, minsan pag tinatanong ko, wala nang sumasagot, lumulutang na. Ayun, so para magkaintindihan muna tayo, okay, final say. The final say. Itong final say, okay, papaliwanag ko muna. Sa kwento ni Jesus, kung maalala nyo po, okay, of course, 2,000 taon na nakaraan, narito siya. Okay, nagkatawang tao, namuhay, nagturo, nagpagaling ng mga tao. At ultimately, sa huling mga araw ng kanyang ministry, ano nangyari? Okay, siya ay na-crucify. Naalala niyo po ba yun? Okay, behind doon sa crucifixion ni Jesus, okay, nandoon yung mga gustong ipatigil yung kanyang gawa. Okay, gustong i-challenge yung kanyang authority. Nandoon na yung mga works of the devil. Okay, and finally, doon sa crucifixion, yung devil, pag nakita niya yon in his kingdom, okay, pag nakita niya yon, wow, mukhang panalo na kami. Mukhang at that moment, parang sila yung may final say. Okay, alam niyo po ba kung ano mangyayari? Pag doon nagtapos ang buhay ni Kristo, pag doon lang nagtapos yung kwento ni Jesus, ang final say is, wala. Wala pa rin kaligtasan sa buong mundo. Ang final say ng demonyo, sasabihin niya, wala. Lahat ay makasalanan, lahat ay pupunta sa impyerno. Ang final say, okay, wala. Walang makatarungan, walang pagbabago na pwede mangyari sa mundo. Wala kang pag-asa, wala. Lahat ay wala. Sabihin niyo nga, wala. Wala. Yun ang final say. Kung nanatili si Jesus na nakalibing, okay, at namatay ng tuluyan at hindi na muling nabuhay. Pero sa kwento, at alam natin itong lahat, okay, on the third day, sa pangatlong araw, ano nangyari? Si Jesus ay muling na buhay. Nung muli siyang nabuhay, wow, okay, natalo niya na yung kalaban.
At nang namuli siya nabuhay, ito na yung ang tunay na may final say. At dahil muli siyang nabuhay, tayo lahat ay may kaligtasan, may pag-asa, may pagbabago, at may pangako at kaligtasan ng buhay na magpawalang hanggan. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? Dahil yun sa muling pagkabuhay ni Jesus. So ganun siya ka-importante ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya't hanggang ngayon, okay, si Jesus pa rin ang may final say. Kaya kung may bulong sa iyo ang demonyo, wala kang pag-asa, wala kang mapupuntahan. Okay, sira na yan ang inyong pamilya, sira ang buhay mo. Walang pwede, wala. Okay, kawawa ka. Okay, hopeless ka. Ang may final say si Jesus Christ. Pag sinasabi ng demonyo, okay, ang final say niya, sin. Well, scratch off yan. Kasi kay God, kay Jesus Christ, okay, ang final say niya ay salvation. Amen. Kaligtasan. Alright? Shame, anxiety, doubt, despair, death. Lahat yan is not a final say. Okay, those are final say. Yan, nanggagaling yan sa demonyo. Pero ang final say, okay, sa atin ay si Jesus. Kung ano ang sinabi ni Jesus, okay, para sa atin at para sa ating buhay. Sabihin niyo muna, amen. Alright? At yun ang mga bagay na pag-uusapan. So, ibig sabihin, yung muling pagkabuhay na yun, napaka-importante sa buhay Kristiyano na maintindihan natin. At yan ang pag-aaralan natin ngayong hapon, okay, ang foundation, okay, nung resurrection or muling pagkabuhay. So, wag kayong magalala. Gagawin ko pa itong simple at pwede niyong iuwi ang lahat ng mensahe ngayong hapon. Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Alright, dahil pangatlong service na po ako magpipreach at hindi ko na po ito na-translate sa Tagalog, tatlong bagay, okay, na hopefully maalala nyo ngayong hapon. Ito po yung tatlong bagay, okay, na titingnan natin, okay, doon sa unfolding ng resurrection ni Christ. Okay, we will look at the resurrection in threefold. Titingnan natin yung muling pagkabuhay ni Jesus, okay, in threefold. Okay, the first one, pag-uusapan natin essential. Sabihin niyo essential. All right. Number 2, historical. And number 3, transformational. Yan. Para mamaya, pag sa dinner, nagkakwentuhan kayo, tinanong ka ng tatay mo, anong message nga kanina? Essential and transformational. Pag narinig nyo na yung keyword na yon, madali nang pag-usapan. Okay, simulan na po natin. Okay, patungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. Essential, o di kaya naman, okay, ang essential is mahalaga o kahalagahan. Okay, yung resurrection ni Christ, essential to the gospel. The resurrection of Christ is essential to the gospel. Without the resurrection of Christ, there will be no gospel. Yun yung reality. Walang resurrection si Christ. Guess what? Lahat tayo, sayang ang pinamasahe nyo dito. Mahal pa naman ang gasolina. Sayang ang pinambili nyo ng diesel. Ang mahal-mahal naman. Magkano na ba ngayon? 100 plus? 100 plus. Sayang ang, naligo ka pa. Sayang yung pinanligo mong tubig. Sayang, okay, yung binuhos mo at nagbigay ka pa kanina. Sayang ang lahat ng yon kung hindi nag-resurrect si Jesus Christ. Are you with me? Alright, why? Bakit? Kasi yung gospel hindi pwede mag-end lang doon sa death ni Christ. Okay, yung power nung lahat ng sinabi niya, naka-hinge, okay, doon sa kanyang resurrection. Kasi kung wala ang resurrection, walang kwenta lahat ng bagay na yun. Kahit sabihin niya, nangako ako ng ganito. Kung hindi siya nag-resurrect, wala yun. Kasi kung hindi niya kaya muling mabuhay, ano ang kakayanan niya para ibigay ang lahat ng pangako na binanggit niya para sa ating lahat? Ngunit dahil siya ay muling nabuhay, tayong lahat ay nagagalak at pinagpala ng Panginoon. Amen po ba? Come on, palapan po natin ang Panginoon. Okay? And so, essential siya. Ibig sabihin, pag pinag-usapan natin ang magandang balita, hindi tayo titigil lamang sa namatay siya para sa ating kasalanan. Okay? At nilibing siya. Dapat magpatuloy yun hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Kasi yun ang pinaka-importanteng parte, okay, ng magandang balita, na muli siyang nabuhay. Kasi kung wala, kahit sabihin mo, binuhos na ni Jesus Christ, okay, sa krus ng Kalbaryo, lahat ng kasalanan mo, pero hindi siya muling nabuhay. So, ano ngayon? Okay, pwede rin siyang maging ordinaryong tao tulad natin na, someone na lumapit lang sa'yo, alam mo yung kasalanan mo, ako na magbabayad.
Okay? Pero may karapatan ba siya? May kapangyarihan ba siya para kunin ang ating kasalanan? Yun ang malaking tanong. Pero dahil muli siyang nabuhay, ang lahat ng sinabi niya at pinangako niya ay tunay para sa ating lahat. Amen po ba? Balikan po natin ang sinabi dito ni Pablo sa unang Korinto. Now, by the way, sasabihin ko lang din, para may context tayo dito sa binabasa nating libro sulat ni Pablo sa Corinth. Itong sulat niya to, okay, ina-address niya to sa mga tao sa Corinth. Maraming mga issues na pinagdadaanan ang iglesia sa Corinto. Una na, may division sa church. Alright? So, ina-address niya yung division sa church. May mga nagsasabi, kami kay Apollos kami. Hindi, kami kay Pablo kami. Hindi, kami kay Jesus kami. Okay? So, may hati-hati yung church. Okay, buti na lang dito sa Victory Tagaytay, walang ganun. No? Tama ba? Parang 4 lang yung nag-agree. Tama ba? Amen. Wala. Okay, hindi ganun. Okay, so in-address niya yung paghati-hati ng church. Okay, meron silang mga pinapaboran ng mga apostol. Ang sabi ni Pablo, hindi dapat ganun. Pangalawa, okay, ang problema ng church dahil nagpaligid nila yung mga Grego, okay, nakikigrego rin sila. Ibig sabihin, namumuhay rin sila sa kasalanan, patuloy ang kanilang pamumuhay ng kasalanan, pati immorality, nandoon, lahat ng yon. So, itinuwid din ito ni Jesucristo. Sabi niya, hindi mo ba alam kung gaano kamahal ang binayad ng ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para ikay maligtas? At ito ay yung sasayangin lamang. Hindi mo ba alam, templo ka ng banal na Espiritu? Hello! Alright, tinatama ni Pablo. Okay, yung mga gusot na pinagdadaan. At marami pang iba. Okay, iilan doon pa rin, pati yung communion. Okay, pagtitipon-tipon ng mga mananampalataya. May mga kumakain, inuubos yung pagkain, walang tinitira. Buti na lang dito, walang ganun, no? At tingnan mo yung katabi mo, mukhang hindi naman. Yung pag may pagkain na uubos agad. Nagtitira naman. So, dito sa church na to, pag nagtitipon-tipon, para sa communion, nag-uunahan. Inuubos yung alak, inuubos yung lahat, wala. So, walang order. At tinutuwid din ito ni Pablo sa sulat niya sa Korinto. At yung pinakamahalagang problema na dapat niya talagang tunun at binuhos niya maraming oras dito na pag-usapan ay ang patungkol sa muling pagkabuhay. Kasi meron ng mga tao sa iglesia na sa Korinto na hindi na naniniwala sa muling pagkabuhay. Tinatanong na nila, totoo bang nabuhay muli si Jesucristo? So questionable na, well, ito isang bagay na talagang no way. Okay? Pag ito ay hindi maitama, nako, ewan ko na lang. Sayang ang lahat ng sakripisyo, okay, na pinagdaanan ng lahat ng mananampalataya. Kaya dito, binuhos ni Pablo na ipaliwanag sa marami, lalo na sa iglesia, sa Corinth, kung ano ang kahalagahan ng muling pagkabuhay ni Kristo. At yan ang titingnan natin, at ito yung binabasa na natin ngayong hapon. So, simulan po natin. Sabi dito sa verse 1, sabi niya, ngayon, mga kapatid, sabihin niyo muna, relax, pastor. Kailangan ko minsan marinig yan. Sorry, pangatlo ko na. Okay? Wala na akong pacing. Fast track na to. Okay, relax, pastor. Relax na. Ngayon, mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. So, sinasabi ito ni Pablo sa mga tao sa Korinto. Sabi niya, ito ang aral ng inyong tinanggap at hanggang ngayon ay inyong pinaninindigan. Verse 2, sabi niya, sa pamamagitan nito ay maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang mensaheng ipinangaral ko. Maliban na lang kung hindi kayo tunay na mananampalataya sa simula pa lang. Ang gusto ko dito yung sa English din na translation. Sabi niya, unless you believe in vain. Ibig sabihin, yung pananampalataya mo ay meaningless, walang kabuluhan. Nasayang lang ang lahat ng ginawa mo, effort mo, okay, na magturo, mangaral, manalig, magbasa, nasayang lang lahat. Sabi niya, all of that is in vain. Pero sinabi niya dito, kinuko niya dito yung magandang balita. At tuloy niya ito pinag-usapan sa verse 3. Okay, sabi niya dito, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin, na si Kristo namatay para iligtas. Sabi niya, iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ayon sa kasulatan, inilibing siya, ngunit muling nabuhay at ikatlong araw ayon sa
kasulatan. Mapansin niyo po dito, binabanggit niya yung kasulatan. Okay? Ibig sabihin po yan, hindi po random person si Jesus Christ na at the moment sinabi niya lang, ako mamamatay sa krus ng Kalbaryo, ililibing at muling mabuhay. Ako magliligtas sa inyo. Hindi lang ganun. Ibig ko sabihin, okay, sa sinasabi dito ni Pablo, merong lahat pinanghihugutan. Okay, hindi lamang randomly may sinabi lang. Okay, may binanggit. Okay, at pinag-uusapan natin to hundreds of years before Christ. Meron ng binanggit. Okay, na prophecy na parating, okay, ang Kristo at siya ay, mamamatay at siya ay muling mabubuhay. At yun ang kagandahan nung binabanggit ito ni Pablo, merong pinanghuhugutan, merong pinanggagalingan ang lahat ng ginawa ni Jesucristo. Sabi niyo, amen. Alright, marami sa inyo parang, totoo nga, Pastor, yes. Basahin ko po sa inyo. Ito, babasahin ko sa wikang English kasi English yung translation ng Bible ko. Isaiah chapter 53, verse 10. Sabi niya dito, yet it was the will of the Lord to crush him. He has put him to grief when his soul makes an offering for guilt. For he shall see his offspring and he shall prolong his day. Okay, basahin ko ulit yung verse 10. Sabi niya dito, yet it was the will of the Lord to crush him. Yun yung pinagdaanan ni Jesucristo. Okay, he was crushed. Okay, lahat ng humiliation, dinaanan niya, lahat ng whip, lahat ng yung kabigatan at pagdala ng krus. He was crushed totally doon sa cross at namatay siya. Now, notice, sabi dito sa prophecy, okay, ni Isaiah about the Christ, sabi niya dito, okay, verse 10, and it was the will of the Lord to crush him and he was put to grief when his soul makes an offering for guilt. Teka, tanong ko lang, kaninong guilt to? Na in-offer ni Christ. Alright? Atin. Si Christ is sinless. Hello? Pero yung guilt natin, in-offer niya. Okay? Doon sa cross. Sabi niya, atin yung guilt. And then sabi niya dito, sabi niya, okay, when his soul makes an offering for guilt, he shall see his offspring. Now, kung si Christ, okay, ay namatay at hindi na muling nabuhay, then he will not be able to see his offspring. Okay, and that's a prophetic word that after madaanan ni Jesus Christ lahat nung hirap na yon, he will still be able to see the offspring, which means he will still be able to see, okay, those who believe. Alright, those who believe. Lahat manampalataya at sila ay magkakaroon ng kaligtasan. Kaya sabi niya dito, and he shall see his offspring and he shall prolong his days, and the will of the Lord shall prosper in his hand. Everybody say amen. Alright, ano ibig sabihin nun, Pastor? Ibig sabihin nun, simple lang. Okay, hindi kathang tao ang pinagdaanan ni Jesucristo. Ito ay lahat ay nakasulat. Yun ang paliwanag dito sa atin ni Pablo. Sabi niya nakasulat ito, ang lahat ng bagay na nangyari sa kanya nakasulat. Kaya sabi niya dito, nagpakita siya kay Pedro at sa iba pa sa mga 12. Tinutukoy niya dito yung mga kasama niya na mga apostol. So, ang point natin dito, okay, number 1, is because Jesus was resurrected, his life is not just a story we look back on, but the ultimate source of salvation that impacts believers' present life and eternity. Sa Tagalog, dahil si Jesus ay nabuhay na magmuli, ang kanyang buhay hindi lamang isang kwento na ating tinatanaw. Okay, yung parang binabalikan lang yung kwento ni Jesus. Yung parang okay, parang sino dito alam niyo yung kwento ni Jose Rizal? Alright? Sino dito inabot niyo pa si Jose Rizal? Bilang kinabahan kayo, no? Nandito ka pa? Alam niyo yung kwento ni Jose Rizal, pero does his life make an impact to you? Well, in a sense, dahil he fought for the freedom, but meron ba siyang eternal impact sa buhay mo? Answer is no. Okay, because he's just another person. Okay, na ginamit ng Panginoon to help set us free from the colonization, okay, of Spain. Again, okay, there are people, pero si Jesus Christ, si Jesucristo, okay, yung kanyang buhay hindi lamang kwento. Kasi pag nanampalataya ka sa kanya at nanalig kay Jesucristo, okay, ito ay magdudulot sa iyo ng kaligtasan. Amen po ba? Alright, kaya ganun kahalaga
Okay, yung muling pagkabuhay ni Jesus para sa ating lahat. Amen and amen. At ano namang implication nito, Pastor, sa akin? Kung sinasabi mo na muli siyang nabuhay. Well, kapatid, ibig sabihin lamang nun na hindi nga in vain. Ibig sabihin, nung hindi in vain, hindi siya meaningless yung lahat ng effort mo. Ibig sabihin nun, ultimately, yung muling pagkabuhay ni Kristo ay patunay na buhay ang Diyos. Amen po ba? Ibig sabihin, sa bawat oras, sa bawat araw, ikay nanalangin. Ikay lumalapit sa Panginoon. Ikay humihingi ng kanyang tulong. Ikay lumalapit at pinupuri mo siya at sinasamba mo siya. Hindi ka sumasamba sa kahit ano lamang na, na likhang isip. Hindi. Sumasamba ka talaga sa Diyos na makapangyarihan. Amen! Alright? At kung minsan tayo, ito, totoo lang, no? Tayo, minsan parang inisip natin, hihingi pa ba ako ng tulong? Parang hindi naman ata pwedeng mangyari yan. Parang wala naman atang... Minsan nakukumbisi tayo na walang Diyos. Pero ang katotohanan, mga kapatid, may Diyos na makapangyarihan. At yung kanyang muling pagkabuhay, ang patunay na buhay ang Diyos. Amen. Ano man ang iyong pinagdadaanan ngayon, nandyan ang Diyos kung ikay manalig lang. Marami sa atin dito may mga problema sa relasyon, may problema sa pamilya, may problema sa pera, At ito pa, pinagdadaanan natin lahat. Okay? Pagtaas ng gasolina and all. Okay? May pag-asa pa ba? May sasama ba sa'yo? Okay? Sa lahat ng unos na pinagdadaanan mong sagot, yes. Dahil buhay ang Diyos. Ang patunay na yon ay ang kanyang muling pagkabuhay. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, anumang problema at gaano man kabigat, okay, meron kang pag-asa sa Diyos. At kayang-kaya niyang gawin yan. Amen. Okay, at huwag kang matakot, manalig ka. Sabi mo sa katabi mo, manalig ka sa Panginoon. Alright, manalig ka. Iyang muling pagkabuhay niya, patunay lamang na buhay ang Diyos at kasama natin siya ngayong araw. Amen. Pangalawa, historical. Sabi natin kanina, essential. Pangalawa, historical. Okay, no. Okay, nagigets ko, Pastor. Okay, na sinasabi mo na, mahalaga to. Pag pinag-usapan natin ng magandang balita, mahalaga to at importante to at talaga naman siya lang ang pwedeng magligtas. Pero meron ka bang ebidensya? Magandang tanong yon. Okay, sino sa inyo dito may mga kilala na sinasabi sa iyo, hanggat hindi ko makita, hindi ako maniniwala. May mga ganun ba dito? Alright, wag mo na lang ituro. Gumanong ka na lang. Okay. Hello! Alright, may ebidensya ba, Pastor? Well, historically validated yung resurrection ni Christ. Pag-usapan natin. Okay? Validated historical event. Without eyewitness, it would be difficult to validate the resurrection of Christ. Without eyewitness, sabihin nyo, without eyewitness. Bago natin pag-usapan ng eyewitness, sabihin ko muna sa inyo, may eyewitness, walang eyewitness, si Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. Hindi magbabago yun. Amen. Amen. Alright, hindi niya kailangan ipilit sa'yo para maniwala ka. Siya ay nagmamayari ng buong mundo. Wala siya, dapat kailangan ipagpilit sa'yo. Pero napakabuti ng Panginoon. Dahil ginawa niya na maraming mga tao ang makakita ng muli niyang pagkabuhay. Para maraming pwedeng magbahagi at meron kang pwedeng maging ebidensya na pwede mong paliwanag sa iba na totoong muling nabuhay si Jesus. Amen po ba? Alright, and so ito ang nakasulat sa Biblia. Sabi po dito sa verse 6, pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na ilan? Alright, 500. Then he appeared to more than how many? 500. I mean, okay, kung hallucination lang yan. Okay, isang tao, hallucination lang. Baka pwede mo sabihin, okay. Alright, 2 tao, 12 disciples. Sige, hallucination. 500. Imposible na yon. Are you with me? Hello? 500 people. Ito ngayon, itong room na to, wala pa tong 200. Imagine, 500. And at sabi sa Biblia, okay, he appeared to more than 500 brothers at one time. At one time. And then most of whom are still alive. Upon writing, habang sinusulat, yung sulat ni Pablo sa Corinto,
at that time na sinusulat niya, may mga tao pang buhay at eyewitness nung muling pagkabuhay ni Jesus. Amen! Alright? May substantial evidence ang kanyang muling pagkabuhay. Ang sinasabi niya, pwede mong mahanap ang mga taong nakakita pa kay Jesus na muli siyang nabuhay. At ito pa, binasa natin to, no? Sabi niya dito, verse 7, nagpakita siya kay Santiago at pagkatapos sa lahat ng apostol at sa kahuli-hulihan, nagpakita rin siya sa akin na katulad ko isang sanggol na pinanganak ng walang sa panahon. Verse 3, ito ng Acts chapter 1 verse 3. Ang sabi po dito, matapos, ito si Yesu Cristo to, matapos siyang maghirap at mamatay, nagpakita siya sa kanila ng maraming beses sa loob ng ilan? 40 araw. 40 araw. More than a month. Hello! Hindi pa ba sapat na ebidensya yon? Sabihin mo sa akin, isang araw lang siya nagpakita, tapos hindi na namin nabalikan eh. Ewan ko kung totoo. Sabihin mo sa akin, 1 week lang. Well, kapatid, 40 days. Nagpakita siya sa maraming tao. Ito pa ang sabi sa Biblia. Hindi lang siya nagpakita, nangaral pa siya. Hello, Jesus, in His resurrected body, in a glorified form, proclaim the kingdom of God. Ganon ka makapangyarihan at ganon kabuti ang ating Panginoon. Walang duda na muling nabuhay si Kristo. Amen. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Alright, 40 days, sabi niya dito. Nagpakita siya sa kanila ng maraming beses sa loob ng 40 araw upang patunayan na muli siyang nabuhay. At nagsalita siya tungkol sa kaharian ng Diyos. Grabe rin ang Panginoon, no? Muli na siyang nabuhay, meron na siyang ebidensya para pakita sa tao. Nang muli nga siyang nabuhay at yung kanyang pangako na kaligtasan ay tunay nga na pwedeng matanggap ng tao dahil siyang muli nabuhay. Hindi lamang yun. Nangaral pa siya patungkol sa kaharian ng Diyos. 40 days, kapatid. Mahigit isang buwan. Mahigit isang buwan. Amen. Kaya sabi dito, Jesus' resurrection was witnessed by multitudes of people, which was enough to propel the gospel to the ends of the earth. Sa Tagalog, ang pagkabuhay na magmuli ni Jesus ay nasaksihan ng napakaraming tao na sapat na upang isulong ang ebanghelyo sa mga dulo ng mundo. Ibig sabihin dito, mga kapatid, pag-isipan niyo po ito. For a moment. Kung lahat ng nangyari kay Jesus ay hindi totoo, kung hindi totoo, hindi na muling nabuhay, hindi makakarating 2,000 taon na nakaraan hanggang ngayon na marami pa rin nananampalataya sa Kanya. Kung hindi yun totoo, malamang 100 years after, nakalimutan na yun. Kasi yun ang paliwanag ng isang rabbi, nung pinipreach ni na Peter, si Jesus Christ. Sabi niya, meron akong kilala na ngaral din ng ganyan, sabi niya, tumigil din eventually. Tumigil din. Mawawala rin kasi walang katotohanan. Kung walang katotohanan ang muling pagkabuhay at lahat ng ginawa ni Kristo Jesus para sa atin, wala nang aabot pa sa panahong ito na magbabahagi ng magandang balita na pinangako ng Panginoon. Ngunit dahil meron pa hanggang ngayon, isa tang pantunay na totoo at tunay na nangyari ang muling pagkabuhay ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dapat hindi ka na dapat magdududa. Historically validated, essential for salvation, yung kanyang resurrection, right? And hopefully, you understand kung gaano ito kaimportante sa atin. And last, number 3, sinabi natin, essential, historical, at ano pa? Transformational. Pansinin niyo po, binahagi sa atin dito, ang galing ni Pablo din nung nagpapaliwanag siya. Pinaliwanag muna niya, sabi niya, hindi to katang-isip lang. Meron tong pinanggalingan. Bago pa dumating si Jesucristo, nasusulat na to lahat.
Pangalawa, sabi niya, hindi lang ito nasusulat, okay, nakita pa to ng maraming tao. 500 tao na nakakita in one time patungkol sa kanya. At hindi pa counted dun yung dalawang, yung disipulo na kasama ni Jesus on the road to Emmaus, hindi pa kasama dun yung 12 disciples, hindi pa kasama si Mary Magdalene. Ang dami pang nakakita sa kanya na hindi pa natin isasama. Yung 500 lang, binabanggit niya lang pa. Okay? Undeniably, okay, Jesus resurrected. Amen and amen. And so pangatlo, okay, ilan dun sa binanggit ni Pablo is yung kapangyarihan ng resurrection na yun. The power of resurrection is transformational. Sabi dito, without proclamation, the power of resurrection stays hidden within the believer. Kung hindi mo to ibahagi, yung kapangyarihan yung mananatili lamang sa iyo. Hello? Amen? Pag-usapan natin. Sabi po dito, again, sa verse 9, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi ako karapat-dapat tawaging apostol dahil inuusig ko ang iglesia ng Diyos. Now, sa kanya, sa pinanggagalingan niya, sinasabi niya dito sa atin, mga kapatid, okay, itong mga apostol, itong mga sumunod kay Jesucristo, itong 12 na sumunod kay Kristo, 11 na lang kasi yung isa si Judas namatay na. Itong mga ito na sumunod kay Kristo, wala tong ginawa, okay, na masama sa mga Kristiyano. Okay, masasabi ko silang apostol, pero ako ay isang apostol, sinasabi to ni Pablo. Ako isang apostol, pero ako yung umusig sa kanila. Kinulong ko. Sino naalala niyo yung road to Damascus? Naalala niyo yun? Taas ang kamay, naalala niyo yun? Okay, anong ginawa doon ni Pablo? Kumuha pa siya ng papel. Sabi niya, bigyan mo ako ng authority. Okay, ikukulong ko mga Kristiyano na yan. Hinabol niya hanggang Damascus para ikulong sila. Kasi naiisip niya, pag dumating ang ebanghelyo, ang preaching sa Damascus, mag-i-spread na yon. So pinipilit niyang pigilin hanggang Damascus. But guess what? Okay, si Pablo na hindi mo madaling makumbinsi, okay, na manampalataya kay Jesus, at that moment, on the road to Damascus, kinatagpo siya ng Panginoon. Nakakita siya ng ilaw, at nagsalita, sino ka, Panginoon? Ang nagsalita sa kanya si Jesus, ako si Jesus na iyong inuusig. Amen. Alam mo nangyari sa kanya? Nagbago ang buhay niya. Alam niyo mga kapatid, marami sa atin, sinusubukan natin to. Maming man kayo hindi, sinubukan nyo na ito malamang. Okay? Sinubukan natin baguhin ang mga puso ng tao, ng mga nasa paligid natin. Maglagay ng rules sa bahay. Bawal to. Pero pastor, hanggang ngayon masama pa rin ang ugali eh. Okay? Ito, gawin mo to, gawin mo yon. Pero parang hindi pa din. Okay? Ang katotohanan niya mga kapatid, lahat ng effort mo, na gawin mo lahat ng mga bagay na yon, tanging ang Diyos lamang ang may kakayanang magbago ng puso ng tao. Amen. So anong dapat mong gawin? Ipanalangin mo sa Panginoon. Itaas mo sa Panginoon ang tao o kung sino man o anong bagay man ang iyong pinanapanalangin. Kasi siya lamang ang may kakayanan at kapangyarihan upang magbago ng puso ng tao. Sa nangyari kay Pablo, on the way to Damascus, kinatagpo siya ng Panginoon. At that moment, binago ang puso niya. Kaya sabi niya dito, wala akong karapatan, hindi ko kakayang tanggapin na tawagin akong apostol. Hindi ko kaya. Ito ay, lahat ng nangyari sa akin ay habag lamang ng Diyos. Amen po ba? Alright? So yung muling pagkabuhay ni Jesus, ang sinasabi dito ni Pablo, okay, nagpabago sa buhay ko. Nagpabago sa buhay ko. Dahil naintindihan ko ang habag ng Diyos at lahat ng ginawa niya at napatunayan ni Jesus sa muli niyang pagkabuhay, lahat ng ito, Panginoon, patawarin mo ako. Okay, nakita niya yon. At sa buhay niya, wala na akong gugustuhin pa sa buhay ko, kundi ibahagi ang pag-ibig at ang magandang balita ng Diyos sa maraming tao pa. Amen po ba? Lahat ng pinagdaanan ni Pablo, lahat, shipwreck, na preso, okay, na pinahiya, okay, lahat, ang ultimate niya is martyrdom. Pinatay siya.
para kay Kristo. Pero paano ang isang tao handang pagdaanan lahat ng yun? Paano? Dahil alam niya si Jesus ay muling nabuhay. Amen. Amen. Sabi po dito sa verse 11, kaya nga walang pagkakaiba kung sila o ako ang mangaral. Ang mahalaga ay iisa ang aming pinangangaral at iyon din ang iyong pinanalangin. Okay? Jesus' resurrection not only transforms the lives of believers, but shaped the world of human history. Jesus' resurrection, okay, inulit-ulit hindi ko na bago pala. Si Jesus, hindi lamang may kakayanang baguhin ang puso mo, ang buhay mo, bagkus dahil din sa iyo at magamit ka ng Diyos, kaya niyang baguhin ang mundo. Amen. Sino sa inyo dito naniniwala sa panahon na nakilala niyo ang Diyos hanggang sa araw na ito, okay, nakita niyo na binago kayo ng Diyos. Amen. Palapan po natin ang Panginoon. Siya lamang ang may kakayanan magbago sa atin. At ito ay dahil sa kanyang kapangyarihan. Alam niyo po, kung bibigyan ko kayo ng microphone ngayon, I'm sure kulang po itong hapong ito para lahat ay makapagsalita at may bahagi sa atin ng kabutihan ng Panginoon. Tama po ba? Ito lang po itong patunay na kumikilos po ang Diyos. At yun ay dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus. Napatunayan na tunay nga at pwede tayong manalig at manampalataya sa Panginoon. Amen. And so sa ating pagtatapos ngayong hapon, kumusta ka kapatid? Ikaw ba ay meron ng relasyon sa ating Panginoong Jesus? Baka ikay nandito, nakaupo to, biglang naisip mo, ano? Una sa lahat, nagsisimula ang relasyon na yon kung tayo ay susuko. Isuko ang ating buhay sa Diyos at manampalataya na siya lamang ang nagligtas sa atin. Binayaran niya ang lahat ng ating kasalanan. Siya ang gumawa ng lahat ng yun para sa atin. Amen po ba? Maaari ko ba kayong lahat ay anyahan tumayo? Bigyan ko po kayo ng ilang minuto para manalangin. Sabi natin kanina, buhay ang Diyos. Sabi nyo nga, buhay ang Diyos. Pumikit po kayo. Ngayong oras, itong oras na to nandito ang Diyos. At dahil sa kanyang muling pagkabuhay, yan ang katibayan na narito siya ngayon. Kasama kanya at ang kanyang pangako ay totoo para sa buhay mo. Habang kayo ay nakapikit, gamitin nyo itong mga ilang minuto o segundo na to upang manalangin. Si Thomas, alam ng Diyos, alam ni Jesus ano ang nasa isip niya. Alam din ng Diyos kung ano yung pinagdadaanan mo. Manalangin ka kapatid. Lumapit ka. Panalangin mo. May mga bagay kang hindi masabi, ngayon ang pagkakataon. Sabihin mo, huwag kang matakot. Yan ang kapangyarihan na muling pagkabuhay ni Jesus. Na makakalapit ka talaga sa ating Ama na nasa langit. Mahal ka niya. Mahal na mahal ka niya. Mahal na mahal ka niya. Habang tayo'y nananalangin, may ilan po dito na gustong tanggapin si Jesus. Kung kayo po yun, itaas nyo lang po ang inyong kamay. Gusto nyong tanggapin si Jesus bilang Diyos at ang magaligtas. Huwag kayo mahiya. Lahat po kami nagtaas din ng kamay at nanampalataya. Sa lahat po na nakataas ng kamay at lumalapit sa Diyos at isusuko nyo ang inyong buhay sa Kanya, sasamahan ko kayo sa panalangin. Gawin nyo itong sarili nyong panalangin na may pananampalataya. Ama sa langit, ako'y lumalapit sa inyo at sinasabi ko, ako po ay makasalanan. Wala po akong kayang gawin upang pagbayaran ito. Wala po. Hindi ko po kakayanin. Dahil ako ay namumuhay pa rin sa buhay na ito na may kasalanan. Ngunit ngayong hapon ako'y lumalapit at nananampalataya kay Jesus na siya ay pumarito at pagbayaran ang lahat ng aking kasalanan. At dahil pinagbayaran niya ito, at muli siyang nabuhay, ang kanyang pangako na kaligtasan ay mapapa sa akin din. Ngayong hapon sa aking paglapit, habang hinihingi ko ng tawad ng aking kasalanan, sinusuko ko rin ang aking buhay sa inyo o aking Panginoong Hesukristo.
Ngayong araw kayo na ang aking Diyos at ang tagapagligtas. Kayo po ang mamuno sa buhay ko. Gawin niyo, Panginoon, kung ano man ang layunin niyo para sa akin. At tulungan niyo po akong lumago sa aking pagkakilala sa inyo, sa aking pananampalataya at pananalig sa inyo. Tulungan niyo po ako. Salamat sa buhay na magpawalang hanggan na biyaya niyo para sa akin. Ito ang aking samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palapakan po natin lahat ng langin. Umawit po tayo sa ating pagtatapos.